Mga karos, good morning po. Good morning. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ngayong araw po ng Martes, July 14. So another day and another house improvement po tayo para sa mga ongoing project. Yan na, project update tayo dito sa project natin sa Lumina Homes Phase 5. Ito, nag-uulan-ulan, lumabas yung problema nitong bahay. Yan, tingnan natin ngayon kung tuluyan na ba nating naayos. Sasamahan din natin sila Master Batang mamaya para po doon sa ipapasok nilang aluminum cabinet dito sa laundry area. And project update na rin po tayo sa New Leaf Subdivision Project. Samahan niyo po muli kami ngayong araw na to, mga karos. Ngayong araw po ng Martes. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Mga karos, nandito tayo sa Lumina Homes Phase 6. Magandang araw nga pala kila client owner dito. Ayan, bali 2 tao pa rin po yung gumagawa rito. Pero yung sa ano kasi sa Anyana Bel Air West, na bibilang na lang kung ilang linggo po yung tao po ron, kung hanggang ilang linggo na lang po sila. Tapos puro finishing stage na po tayo doon, yung mga tao ilalagay natin. So ayan, nababawasan na yung buhangin dito. Tapos yung graba, meron tayong bago na delivery. Yan, tapos ang assignment dito is yung pag-aasintada. Yan, asintada. Yan. Yan. Yan, CHB laying. CHB wall laying. Yan, may tubig siya pero may submersible naman po kami. Tapos balak po nung gumagawa rito na mag-overtime sila mamaya para maibalik po yung mga lupa rito. Tingnan natin kung lahat yan ay mababalik or may matitira. Pero hindi naman po natin iiwanan tong kabilang bahay na tatambakan natin ng lupa. Yan, isa yan sa mga violation. So ito, nakapag-asintada na sila rito. Bali 2 patong pa po yan. So pag 2 patong ng hollow blocks, tigil na tayo ron. Yan, stop na tayo ron. Tapos popormahan na po natin yung pinakakalahating layer ng poste. Yung pormahan na po natin yung pag napormahan. So mag-aangat ulit tayo. Tapos ito, nakompleto na nga pala. Yan, nakakompleto na. Tapos dito nagbigay ako ng report sa client owner natin kung may problema ba sa leak problem dito. So nakikita ko naman wala naman tulo rito, no, Kuya Robin? Wala naman po. Wala na. Yung walang tulo. Ayun. Ito pong na to, tinitingnan ko maigi to pero hindi naman to mansya. Mansya na to doon sa unang deliver. Wala naman pong tulo. Hindi pa po namin to nagagalaw yung bubong sa taas. Titingnan natin to kung ito ba ay dapat palitan or repair and maintenance lang. Yan, kompleto na po ito. Yan, pwede na po tayo mag ceiling framing rito. Actually may ceiling framing na. Ayan, lalagay na lang tayo ng mga soleras. Yung gutter nya rito hindi naman nabubulok kumpara dun sa mga nakita natin dun sa ibang project. Malaking kaminusan din kasi sa renovation kung hindi papalitan yung bubong at yung gutter. At least mapapakinabangan pa nila. Ito muna yung update. Yung pagkatapos ko rito, didiretso ako sa Lumina Homes Phase 5. Tara. Bali mga karos, nandito naman tayo sa Lumina Homes Phase 5. So ito yung condition ng weather natin. So sa mga nagtatanong, no, sa renovation, napakahalaga rin po ng weather forecast. So dito po kasi natin na ipapakita rin yung trabaho versus sa panahon. Ayan. Okay. Kaya lagi natin sinasama. Magandang araw kila client owner. Ayan, update. Ayan na nga pala yung ilaw. Ayan yung ilaw. Tapos ito yung TV cabinet. So meron siyang 3 open shelves dito. Kung mapapansin nyo, nagbakante kami rito. Ayan, nagbakante kami rito kasi pwede pa itong lagyan ng frameless frameless glass panel. Yan, glass panel door.
So yan, nahirapan akong isipin kung ano ilalagay. Basta yan pwede. Yan pwede siyang lagyan ng frameless glass panel door. Ang kadalasan na gumagawa po nun is yung nag-glass and aluminum. Yan sila po. So ito, nagbakante tayo. Yan, para kung sakali, hindi po siya nakausli kapag ka naglagay. Yan, meron din siyang abang na tatlong tatlong pin light cabinet. Tapos maglalagay kami ng ilaw rito sa ilalim. Yan, tapos dito is UV board din. Dito is WPC 4-in-1. Yung 4-in-1 yung ilalagay natin. Yan, tapos ilaw dito. Una, may request sila client dito na magkaroon pa ng parang pinaka-flatboard. Yan, yung pinaka-flatboard dyan na kakabitan din ng TV. Tapos yung likod nun, yan, meron siyang paikot na strip light. Kaso nga lang meron ganito, may pakurbada. Kaya sinuggest na lang natin na diretso na yung installation ng TV rito. Pwede naman yan. Pang ano na ho kasi yan parang pag malalaki na yung panel, tsaka dapat iskwalado. Tapos dito, pinabubuo na rin po natin yung sa staircase below. May cabinet dyan. Bali, tatlong shelves yun sa loob. Tapos 2 pintuan. Tapos isusunod na natin to. Pinaka bar counter dito. Okay, ito yung mga nagawa. Yan, naibalik na po yung rito, yung PVC panel. So wala na po kasi siyang tulo. Yan, wala siyang tulo. Wala na ang tulo. Natanggal na. Ayan, tanggal na ang tulo. Tapos naikabit na yung riser dito ng cove ceiling, kaya gumanda na po siya tingnan. Ayan o. Ayan, gumanda na. Tapos yung ilaw sa center light, naikabit na. Tapos syempre, 'di ba, nag-uulan-ulan. Tingnan natin 'to. So, ayan, tuyo na 'to. Yan, tuyo na siya. Alikabok na. Tapos nakumpleto na rito yung kornisa. Yan, kumpleto na po siya. May kulang pa yun dito. Ayun. Hindi pa naikabit yung para rito. Yun na lang. Yun na lang naman yung kulang. Kamusta yung slab? Yan, bibiling ko na nga rin po pala yung tiles dito. So mamaya, yan na, pagbalik ko rito sa Lumina Homes, dala ko na kasi pinapaasikaso na rin to ni client owner. Nagkasundo na kami rito. Yan, dito rin sa kabila. Yan. Pwede na tayong mag primer. Yan na. So sino-sino yung taong inaasahan natin dito na gagawa? Yung mga natin, yung mga pintor natin para po sa mga cabinet. Tapos yung taga-masilya natin ng mga pader. Yan, okay na. Tapos ito, nasa loob naman po siya ng bahay. Yan, kahit mahuli yung pagpa-primer nito. Pero yan, papaasikaso ko na rin po ito. Papa-primer coat na rin natin. Okay, ito yung update. Yan na. Siya nga pala, yung sa, ayan na, inumpisa na pong mag-layout na. Siya nga pala, yung dito sa bar counter. Inuuna po natin lagi yung pinaka mismong counter nito. Yan ang isang idea na may bibigay namin sa inyo. So, inuuna lang po yun. Tapos, ina-assemble naman namin hiwalay. Ang tawag doon, pagkahiwalay na siya, hindi na siya built-in. Modular type na siya. Yan, ina-assemble naman namin yung para sa, tawag dito, yung para sa wine rack. Ayan, yung para sa wine rack. So, magkahiwalay po siya. Tapos kapag nalagyan na ng tiles yung pinaka countertop, saka natin ilalagay yung pinaka wine rack. So dito 2 layer ng wine rack, tapos may pin light cabinet din po siya. Tapos ang ginagawa namin dito, yan, double check natin. Tingnan mo nga dito log yung kung ano yung sukat niyan. Yata sa laser simula doon sa pader. Ilan pa? 73. So ibig sabihin makakapasok pa yung refrigerator na 60 cm. Yan din yung tinitingnan namin kasi pag masyadong napahaba yung bar counter na nilalagay rito, yan baka hindi na makapasok yung ref. Pwedeng makapasok kasi bibit-bitin paangat. Pero mas maigi na yung ditulak lang yung refrigerator. So ang sukat niyan para medyo maluwag pa rito, 40 cm by 120. Pag medyo medyo maluwag-luwag pa yung area, pwede tayo mag 60 or medyo mahaba. So dito 40 cm lang. Yan. Ganda ng maganda yung may laser. Ganyan lang, ganun lang siya kabilis. Yan, 40 cm.
Tapos ang height ng bar counter natin is 110 cm. Yan yung pinaka height. Ayan, bali yung problema rito sa phase 5 project na isang Angeli. Yan, halos tapos na yung mga problema dyan sa interior. Nagkaroon ng problema yung slab niyan. Yan, tumulo. Tapos yung problema dun sa bubong. Sa second floor, pinarenovate nila client. Ngayon, wala na rin problema. Yan, dumana sa mga malalakas na bagyo. So, syempre, kapag ka ganon, yan, dire-diretso na yung trabaho ng carpentry. Kasi, ang lagi nating tatandaan, sa finishing carpentry, kahoy yung ginagamit natin. Yung kahoy, hindi po siya pwedeng mabasa or hindi rin po siya pwedeng mabilad sa araw. Kasi nag-a-adjust yan. So, kaya kailangan safe na safe yung bahay nyo bago nyo ipagawa po yung mga dapat ipagawa rito regarding sa finishing carpentry. So, ito. Start na po tayo rito. Yan, pinapapicturean niya pala sa akin ng client to. Kaya tanong niya kung gaano ba kaganda yung ilaw na binili natin. So sabi niya nga, nahiya nga daw sila kasi ba't ang mamahal daw ng ilaw na binili ko. Yan ano naman po kasi yun, pasok yun sa presyo. So tayo, pagka halimbawa labor and materials, may ano lang po tayo, may budget cost lang po talaga tayo sa bawat binibili natin dito. Hindi tayo pwedeng sumobra, kaya nga ano siya labor and materials. May mga category yun. So bago mag-start yung renovation, ayan, may mga pag-uusap at pagkakasunduan tungkol sa mga materials. So kagaya nito, yung mga plywood na ginamit namin dito, hindi lang basta yan marine. Local marine po siya. So ang price estimation niya 1.6 pababa. So yan, ang isang piraso. So sa mga ilaw and center light, yan. Doon sa taas, nasa 3,000 pababa. Tapos itong mga center light na ganito is nasa 8,000 pababa. So hindi tayo basta-basta lang din talagang bumibili ng materyales. Makakabili naman kasi tayo ng mga mumurahin pero syempre ang magsasakripisyo nun yung nagpapagawa ng bahay. Maganda nga yung design pero napakamura naman ng binili mo. Syempre pag mura, may may kaukulang sakripisyo yun. Lalabas ang problema ng bandang huli. So hindi naman natin nilalahat, no. Ayan. Nakita niyo mga pintong ginamit natin dito. At saka yung mga materials na ginagamit natin. Hindi naman din talaga basta-basta. Ayan. Yan, pag nakakita ka ng label ng pintura, green, alam niya na yan. Diba? Tapos, pang primer namin, tingnan nyo. Oh. Diba? Ano nga ba yung isang pinampa-primer? Ano yun? Hindi. Yung puti, yung mura lang isang balde. Solo. Solo ba tawag doon? Solo. O yan. So hindi naman natin nilalahat. Ayan. Ano lang, sa mga nanonood, magkaroon lang kayo ng idea. Pero kapag nagpapa-renovate naman, hindi naman natin talaga pwedeng ipilit yung mga gusto natin sa isang bahay kung medyo less ang budget. Ganun talaga. Yan, ang tutukan lang po sa renovation, pinakamahalaga yung bubong. Yan po yung dapat mga tinututukan. Tapos huwag tipirin sa electrical. Kasi ang mga electrical and plumbing, maniwala kayo, napakahirap na pong ayusin yan kapag nagka-problema. Yung bubong, maayos pa kasi naka-expose pa siya no, naka-expose pa. So bali mapupuntahan, mare-repair pa. Pero itong mga electrical yan, mga plumbing, medyo mahirap ayusin yan pag nagka-problema. Kasi nakatago na siya, nakabaon na siya sa mga pader, sa flooring. So ito, mag-cut ka na, Log. Okay, pwede na. Okay, cut ka na. Yan na. Mga karawasya nga pala, naka-e-bike tayo ngayon. Medyo gumaganda na yung weather at na makatipid-tipid naman tayo sa gasolina. Hindi kasi natin nagagamit talaga to kapag hindi maganda yung panahon. Hindi kasi siya pwedeng mababad sa basa or sa ulan. Bibili nga po muna pala ako ng bigas. Kahit mga 5 kilo lang, pakonsuelo natin doon sa mga gumagawa rito. Ay, bigas. Bilihan ng bigas. Saan? Ay, sarado. Sarado. Hanap pa tayo. Meron na yan dito. Ayun. Naka-display na. Ayan.
Okay, pagkatapos natin manggaling sa Lumina Homes Phase 5 at makabili ng bigas para sa tropa. Ayan, nandito naman tayo sa subdivision na New Leaf. Dito sa ating New Leaf project. Ayan, magandang araw kila client owner. Good morning. Update tayo rito. Bigas, pa Consuelo. Iyan na. Thank you. So ito na pala yung update dito sa ginagawa nila. Iyan na. Yan, buti may natira pa. Sobra ba natin to? Mga spacer, concrete spacer. Yan, kahit po rito sa may pagmamating ng floor area, kailangan meron ito para hindi nakasayad to sa lupa o hindi nakadikit. Tapos per batch po yung gagawin nila rito. Yan, ito, naglagay na sila ng blocking dito. Yan. May makikita lang tayo na waterline pa rito kasi ito is kukontinue pa papunta ron sa dulo. Yan. Yan, kukontinue pa rito yan. Tapos ayan, naglalagay na sila ng laso, nagsasabay na. Maganda yung weather natin. Hindi naman ganun kainit. 30 to 1 hour, pwede na tayo magbuhos nito. Kahit 1 hour pa nga ang diferensya. Yan, pwede na natin buhusan. Yan, bali floor matting is 50 by 50. Yan dito. Nagsasabay si kuya. Yan, lason. Lason ba saan yan? Sa butike. Yan, lason po sa anay. Siyempre iniiwasan din yan ng ibang insekto. Pero pagka nandyan na po yan, nandyan na sa lupa yan, dyan na po yan mamamahay. Iniiwasan lang natin dito na mag-evaporate po siya. Kaya dinedeclare namin yan 30 to 1 hour bago magbuhos. Tapos yung iba nga dyan, nilalagyan ng sapin yan Pagka mainit, yan sinasapinan talaga, hindi talaga mag-evaporate para humalo to sa sa lupa. Yan. Tapos dito yung steel matting natin dito. Yan, para sa concrete floor, medyo dinamihan namin. Yan, 30 by 30 ang allowance nito. Tapos meron tayong makikitang tubo rito. So kahit dito lang yung baon niya, okay lang. Ipagpapatuloy na lang yan pagka medyo natapos na po ito. Para naman po sa to, drain line ng AC. Yan, dito na po yan tatakbo. Yan. Hindi ba mabitin yan sa graba? Pa-deliver na tayo. Deliver na tayo. Sementa rin. Sa bagay ito, madami pa. Madami pa to. Kasi pag-ubos na lang yan, sir. Kalahati lang muna. Para matansya natin. Kalahating elf lang muna uli. Ang buhangin, wag muna to. Gusto ba magpahakot ako mamaya para mawala na yung abala na yan? Ito. At saka talo tayo yung mga natin. Yung mga pamorma. Sige. Okay. So ayan, dito muna sila naka-focus. Yeah, maumpisa na to. Yung update nga pala sa mga tiles, bukas sakto darating yun. Ngayon pagka dineliver dito yun, yan, may konkretong flooring na po yan dyan. So may paglalagyan na. Tapos ito, alaga po sana yan, alaga sa dilig yan pag natapos. Yan, para maiwasan po natin yung pag-crack ng semento or nung pag-crack po ng flooring. Yan. Okay, tatawag muna tayo sa hardware. Ang bilis mauubos yung semento, kaya nagpapadagdag. Kaka-deliver lang natin dito na nakaraan. Double check nga natin. Medyo madami pa naman. Mga ilang semento? 20 na kasi para magta-tiles pa. Malalay na lang. Yan. Hindi ba mahagip to, April? Ito?
Sa flooring? Baka kailangan natin asintada dyan. Para sigurado tayo. Oo. Ayan o, kahit isa. Kompletuhin lang to, no? O, ayan. Ayan. Tawag muna ako sa hardware. 20 semento, kalahating elf ng graba. Ayan, para tuloy-tuloy. Ayan o. Natanggal na po nila. Ito kasi hindi ko pa to kinukuha. Gawa nang yung paglalagyan nito. Sobra-sobra na rin po dun sa Lumina Phase 6. Ayan na. Tingnan natin kung maaasikaso ko ngayong araw to. Bali, update pa tayo ng konti rito. Siya nga pala, tumawag na tayo dun sa hardware. Yung dadalhin nilang graba rito is sa 3-port na. Kasi na nakita natin to, manipis lang pala to. Nang tinanggal na po yung mga pamorma natin, yan, medyo manipis na rito yung stock natin na graba. So 3-port na yung ipapadeliver natin, plus benting semento. At nagpa-additional na ako ng isang box ng number 12 na wire. Yan para sa mga abang po rito. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga inabang natin dito. Yun o, meron na kagad sintada rito. So ito, blackout kasi importante ito dahil para matansya natin kung hanggang saan yung buhos. Yan. Yan, para sa CCTV meron sa taas, additional outlet dito tsaka dito. Kasi itong bahay na to, medyo open na siya. Hindi na tayo pwedeng maglagay rito. Sa tuwing umuulan, pwedeng gumapang yung tubig dyan eh. Tapos meron doon sa dulo para sa CCTV. Yan dito banda. Yan meron. May mga marking naman na. Tapos ito isa magiging utility area. Yan, magiging utility area to. Tapos ito na nga po pala yung pinaka magiging kitchen sink natin dito sa labas. Or pwede ko pa yan habaan papunta rito. Yan, pwede ko pang habaan yan. Tapos merong outlet dito. May outlet dyan. Plus may separate na outlet dito para sa washing machine. Tapos sa cooktop. Ayan. Tapos para sa switch and outlet naman po para rito. Yan, may outlet tayo rito. At saka para sa refrigerator. Kung mapapansin nyo, yung ref medyo mataas yung socket nya. So ang purpose nun, kasi pag medyo mababa, nasa pinaka corner kasi siya eh, mahirap dukutin yung plug. Kaya dito madudukot natin yan. So ayan po yan. So ito yung mga karagdagang switches and outlet. Sorry, outlet pa lang pala. Pero may switches dito para po sa ano, para po sa overhead cabinet. Yan, alamin ko pa ang kulang dito. Ang kulang na linya rito is yung PVC na 3-port palabas po para sa gas tank. Yan ang ipadadagdag ko rito. Okay, bali kompleto na to. Yun doon na lang hinabol ko. Kasi yung pinaka gas tank nito ilalabas po natin dito. So may mga ganitong klaseng unit. Tapos meron kayong maluwag na corner area. Yan, sinasuggest natin sa may-ari na yung pinaka gasol, gas tank na gagamitin pong gas para doon sa lutuan ay nakahiwalay na po sa interior. Ayun, mas maganda po yun, hiwalay. So ito, nagle-level na po sila rito. Yun na lang naman po yung idadagdag. Tapos nire-request na nga pala ng mga kasama natin dito na itong lupa ay ipapahakot na rin natin. Gusto ng mga naghahakot yung hindi umuulan. Siyempre, alam naman natin na maputik yung lupa kapag umuulan. So yun ang gagawin natin, isa ipapahakot na natin. Ayan, okay na tayo rito. Yan, hindi na ako magtatagal at nabigyan ko naman sila ng instruction. Tapos ito, bubuhusan na lang po nila ta, concrete floor. Ang ano nga pala namin dito, ang mixing namin sa concrete floor is 135. So isang simento, 3 buhangin, 5 graba. So yun yung mixture natin dito. Nililinis na nila. Tapos yung doon pala sa bandang kusina, babakalan nila yan pati rito. Yan, babakalan rin nila to, itong gilid. Alright, pagkatapos natin manggaling sa Newly Project, papunta naman tayo ng Anyana Bel Air West Project. Yan, bumili tayo ng MIG tuloy, bala ng MIG. Ayun. So ito yung ginagamit natin na bala ng welding pagdating po sa mga gate. Ayan, yan yung ginagamit nila. Yan, 465. Tara, nandito na sila pare.
Baka ba maharang yan, pare? Maharangin ba yan? Yan, dito na tayo, parang sigurado. Karga nyo na lang dito. Yan, muulan na. Lipat ng epektos. Pagkaliit-liit nito, harangin pa ba? May na sigurado, ano? Tara. Ulan na naman po mga karohos, ulan na naman. Yan, konting pasilip dito. Nagpalagay si client owner ng cabinet cabinet handle tuloy. Door handle, ito po. Galing po sa kanya to. Ayan. Tapos additional cabinet. Ayan. Kasi ito, binabalik na po yung mga narito, yung mga pintuan. Yan yung mga pintuan, isa-isa na po binabalik. Hindi na sila mahihirapan rito kasi meron namang ano yan. May numbering niya. Tapos kukunin na nila master batang to. Kakabitan po nila ng ano to ng salamin, glass panel na may 1/4 na kapal. Tapos hindi ako sigurado kung anong tawag nila ron eh. Ganito rin 'yon, glass din 'yan, pero medyo mas dark po siya, mas dark. Yung ilalagay rito. Tapos palalagyan na po natin ng Blumax tile grout, heavy duty tile grout. Ayan ito. Magandang araw nga pala kila client owner dito sa Anyana project. Ito yung binili natin kanina sa Wadpo, 0.8 na bala ng MIG. So MIG welding po yung ginagamit natin dito. Rusty oh. Ayan oh. Dumating na yung 15 na 1x1. Tapos ito na lang ulit, 3 piraso. Ang bilis maubos. Yan, tatansyahin natin. Yan yung gate. Kung bakit bumili tayo ng hollow blocks kahapon, ito yun. Tapos may distansya rito para sa water dispenser. Yan dyan. Naglista ka na, Kuya Boy? Naglista ka na? Yung para sa mga ano, hindi pa. Bibiling ko na to, yung pin light. Bibiling ko na ho. Magaling lang ako rito. Bibiling ko yung... Oo, tatanggalin lahat. Kukolektahin ka. Yan na. Tapos sa taas. Halos araw-araw din pang umuulan dito. Yan, maganda ang panahon ngayon. Ito na. Yan, pinaayos na natin to. Yan o. Tapos pasusukatan na po natin ng ano to, ng flashing. Pero sa ngayon, papalinis muna natin. Ubus na kagad yung 1x1 nyo. Ubus na. So 20 ulit tayo. Dalawa kasi mga pasok dyan eh. Kaya nga eh. Medyo mahaba to. 20 na papadeliver ko. Kailan mo kailangan? Kasi ano ko na rin kasi ito eh. Hindi ba tayo mabibitin ngayon kung bukas pa tayo magpapadeliver? Ako rito eh. Ilan dito? 14 dun pa. Mga 20. So 20 na muna. Ano, bukas na? Ngayon sana. Gagawa ko, ikaw naman tumakbo. Papadeliver ka na. Ayun na. Okay, ang ganda na deliver ka agad. Para ma-deliver agad. Ayun, ganda na pagkakagawa ni Kuya Richard. Master. Master. Okay na tayo rito. Pagkatapos po natin manggaling doon sa Anyana Bel Air West Project, sumaglit po tayo rito sa may Kawit, dito sa may Wilcon. Ayan, bumili po tayo ng karagdagang ilaw. Ito nga po pala isa pin light na tricolor. So meron tayo sa may balcony sa baba, 4 na piraso. Tapos meron tayong 8 piraso sa may corner area, 11 po doon sa may living space. At saka magdadagdag tayo ng isang pin light po para doon sa may back extension area. So yung unang binili po natin dyan, nasa ano yata lahat eh, nasa 26 pieces.
So ito po, bali 5,520. Yan, 24 pieces. Ayan po siya. Nandito na pala yung deliver natin. Bali 20 pieces to na tubular 1x1. Pati ito na yung mga pin light. Ayan. Hindi pa pala kami nakaka-order nito, yung mga tubular hinges. Nauna pa yung down lock at saka yung barrel bolt. Okay, last update dito sa newly project ngayong araw po na Martes. Yan, bumalik tayo rito. Yan, thank you Lord, maganda yung weather. May dala tayong merienda para sa tropa rito. Merienda muna. Merienda. Nakakapagod tong trabaho na to. Yan na. Yan na. So ito na nga po pala yung nabuhusan nila rito. Tapos nakapag-abang na rin po ng wiring dito para sa outlet. Tapos dito okay naman na. Yun doon sa bukas schedule lang para sa bakal. Babakalan po yun. Ayan. Tapos ito nagpalagay tayo ng additional na saksakan po rito. Huling batch ng halo. Siguro hanggang mamaya na to. Uwian. Meriendahin nyo muna yan. Saan na yan? Kakainin nyo muna. Okay. Siya nga pala yung mga lupa, hindi ako sigurado kung mahahakot ngayon to. Yun nandito at saka yun nandun banda sa my corner area. Tumawag ako doon sa nakausap ko. Sobrang busy daw ng hardware ngayon. Yung pang ano kasi niyan, yung pang hauling niyan, ginagamit rin po sa pan-deliver ng mga buhangin at saka graba. Kasi ito nga po pala, dumating yung materialis natin. Ano to? Kalahating elf. Kalahati. 3-port. Yan, 3-port po pala. 3-port at saka to. Isang box ng number 12 na wire. Yan, kaya ka nakakapag-wiring na rito. Tsaka yung semento. Padagdag tayo. Yan, dagdagan yung semento. Pang ilang semento na to? 15. 15. 15. Ganun pa lang yun. Kung dito 15 uli. Dito tansya ko mga 5 or 7. Baka dito more than 15 pa. Kasi medyo medyo malaki to. Pati yung doon sa kabila. Nagamit niya na ba yung bed? Hindi namin muna ginamit. Hindi nyo? Nakakapanghinayang ba? Nasaan na? Inano nyo uli? Nilagay sa karton. Saan ba? Nandito sa gilid. Nandito. Yun nga. Sabi ko na nga ba, manghihinayang kayo eh. Panghinayang eh. Mas maganda yan doon sa barracks nyo. No? Ito lang. Pero di kuryente naman niya kung anytime pwede nyo yan. Tansya ko yata mga 5 minutes lang eh. Lumobo na siya eh. Yeah. Ayan, nagbigay uli ako ng update dito para makita yung covered ng malalagyan nila ng buhos. Parang hanggang dito po yan kapag natapos. So, siguro hanggang dito. Yan hanggang dan. According doon sa nila. According doon sa timpla nila. Yan na lang yung mabubuhusan nila hanggang na yan, hanggang alas 5. Tapos bukas, since nakakasa naman na po lahat ng kailangan dito. Tapos yung ibang wiring ng CCTV, baka dyan kunin sa ibabaw yan. So ito halos okay naman. Yan, uubusin po muna namin tong mga graba na to bago kami magpa-deliver ulit. Yan, sa nakikita ako sapat na siguro to. Kung may konting pahabol, yung para sa na lang, para sa lababo na lang. Yan. Nakapag-merienda naman na sila. Hindi rin kasi biro yung ganyang trabaho, yung nagbubuhos. Medyo may kabigatan yan.
lalong-lalo na yung mga preparasyon, no? Akala lang kasi natin basta lang natin hinahalo yan. Hindi, binibilang din natin yan. Ayan, binibilang natin yan balde-balde according sa ano, sa formula. Tapos dadalhin doon, tapos ihahalo ron. Pagkatapos ihahalo ron, saka naman po siya ilalagay rito. Yan, may mga tinatawag pa po na yung bully. Nabuli na ba yan, ano? Hindi pa, no? Ay, hindi pa. Yan na. Tapos bukas ganun ulit. Pagka dito yung bubuhusan, lasunin natin na. Yan, okay na tayo. Bukas may deliver ng tiles, pwede dito na. No, pwede na natin dito ilagay. Matigas-tigas na bukas to. Pagka ganito kasi lumilinis na yung area. Baka matanong nyo, paano yan? Anong po namin yan? Sisinsilin po namin yan. Tatanggalin po namin. Ipapantay namin yan sa flooring. Hinayaan lang namin kasi medyo matigas po talaga yan. Baka masira. Pati ito.